Though, Anyways, congratulations. Pero kahit pa paano nakahinga tayo ng maluwag. But this time we're going to give suggestion and advice with regards to your study. But first, gusto ko lang malaman yung reason. Ano yung basis nyo para mag-conduct ng ganitong study? Si Alfred po kasi is taga Isla Verde, and one of the problem po na napansin niya is Isla Verde is although meron pong nailalabas ang Isla Verde na magagaling na players, iwan pa rin po sila pagdating po sa ibang sports. Meron lang po specific na sports kung saan magaling yung mga estudyante na yun. And yun po yung gusto naming maitaas pa. Okay, and also here in your introduction, you mentioned about the sports and physical education plays a significant role in comprehensive development of the student. Am I right? So in what way? Okay, so for you, give me some factors or some examples that the sports and physical education plays a significant role, most especially in developing of students. For us po, hindi lang naman din po natin madidevelop ang camaraderie at saka po yung ibang mga specific po na good traits na nakukuha ng mga estudyante, lalo po sa kanilang pag-aaral. So, when in regards po sa physical education, nakaka-affect po siya sa pag-develop po ng mga bata holistically. And doon po natin na-develop yung discipline, perseverance, teamwork po, at leadership. Kaya po, kung hindi po natin siya i-include sa introduction, mas hindi po natin ma-highlight kung ano po yung parang magiging backbone ng study, which is physical education din po papatak. Okay. Yes. And also you mentioned here that there are noticeable disparities in athletic performance of student athletes compared with student athlete from Isla Verde and from Batangas City. So in terms of ano yung mga factors din? Specifically in what way? Meron po kasi mga players na magaling po sa, kanyari, may specific type po ng sabihin natin po athletics. Dahil po sa Isla Verde, meron po tayong wala po silang mga lugar na mapaglalaroan ng mga iba't ibang sports. Yun po. Hindi po, kaya po namin kinuntak yung study and kaya po namin inilagay yung buong part na yun is because gusto din po namin na mag-serve po itong thesis namin, yung study namin as a resource para po sa mga schools na gamitin po nila pagkuha po nila ng mga sponsors kung hindi man po sa ating government ay mga non-government po na organizations para po yung mga sports po na hindi nila kayang attendan today or as of the moment ay matugunan po ng kanilang paghingi ng tulong para po sa mga ganun po klase na equipments and yung pong mismo holistically po sa sports po. Also, hindi nyo ba naisip na in terms of gathering data, mahihirapan kayo? Especially, tawid dagat to, tawid isla to. Yun nga po, sa pagkakaulit ko po, si Alfred po is taga Isla Verde. Meron po silang sariling bangka na magagamit po namin pupunta doon. But still, in terms of signatories of like for example, the principal, and hindi naman tayo pwedeng mag-conduct ng questionnaire or ng research questionnaire na hindi na principal ang papipirma. So pupunta tayo sa mga higher ups pa. Ano kami nakasakop na yung district? Sir, specified nila na restricted. So, hindi, kumbaga under sila ng city. Batangas City. Batangas City. Division. Parang District 10 sila. Tama ba? Oo. Hindi dadagdagan niya dito sa East. Sa East Division. Yun lang naman yun. Kaya minamention namin sa inyo na in terms of signatories is hindi lang naman yung principal ang pipirma niyan. Dadaan tayo sa DO. Okay, now imagine kung gaano kahaba ang process niyan. Siguro let's say yung iba yung kaklase let's say nagko-conduct na kayo, nagpapapirma ka na. Do you consider that as weakness of your study? With regards naman po sa signatories, confident po kami na kaya po namin na magawa po yung pong kaya po namin ma-accomplish po lahat yung mga certificates po na kailangan para pa-contact. Kasi po ang aking mother naman po ay nasa DepEd and po siya, yung school head. Tapos ay
ako naman po kilala din sa division office before kasi nagpa-perform po ako senior sa division. So that's your assurance naman. Yes po. Okay. Sige, palagay na natin. But still, we've mentioned ka na naman some problems and difficulties na possible yung makaharap. Again, kino-compare natin yung case nyo sa case ng iba. Especially, like katulad ng iba, kung kanilang respondents lang is like BPED students. So, kanina lang signatories niyan sa dean, sa program chair lang. Now, kayo, dadaan talaga kayo ng DO. That's the reality. And you are willing to do that. Okay. And here naman, you mentioned din na young athletes find it very difficult to afford basic training equipments. That's right. Sports uniform. That's right there. And good food. That's right. That food necessary for the stamina. Gets natin? For the stamina. You mentioned stamina. For my question, how the uniform affects the stamina? Say. Ano po? We're talking about uniform. The uniform itself. Now, in what way na nakaka-affect siya sa stamina? Di kapag sinabi natin stamina, it is how our body sustain. Like kung gaano tayo katatag in terms sa pagpapagod. Now, paano connected siya sa uniform? Kasi let's say for me, the training equipment is even the training equipment is hindi siya pasok the good food. Okay, if you're going to eat like sa high-end carbohydrates, high-end Now, my question is, how about the sport uniform? How it is affect the stamina? Sa paanong paraan kaya? Kasi nakalagay siya dito. Sa essay yung tinatanong. Sige. Ang sports uniform po kasi nakaka-affect din po yun sa psychosocial po natin na mga psychologically po, sa ating perspective po, lalong-lalo na po sa paglalaro. Kasi kung makikita po natin na magkakatulad kami ng uniform, mas lalo po tayong nagaganahan din na maglaro at nafe-feel po natin na belong tayo dun sa circle kung bakit natin ginagawa yun po. Okay. So is there any study that nagpatunay about dyan na psychological yung uniform? Meron ba lang? Wala. So May parang sinabing pang motivation yung uniform. That's why I'm asking you if there's a study that supports your the things that you said. Na yung uniform nga daw is nakakatulong in terms of stamina. Kasi kayo, tatanungin ko kayo, naglalaro naman, like for example, si Ronel, nagbabasketball yan. Whether hubad o may suot si Ronel, makakapaglaro yan ng ayos. Nagigets natin. Okay. Also, huwag tayo maglalagay dito ng claims na wala namang support. Like for example, in what way the training equipments support the stamina? In what way the sports uniform affects the stamina? And even the good food. Nagigets natin. Okay? That's why in this major revision, in this part, that let's add some literature that supports your claims. Nagigets natin? Okay. So that hindi sobrang gulo. Okay? How about the grade level? How it is bakit siya kasali sa inyong one of your variables in profiling, the grade level? Yun lang. Kasi let's say sa age, pasok yan. Yung sex, pasok yan. Even the type of sports, pasok yan. How about the grade level? This one. It's 1.3. Dahil po yung syempre po, hindi naman po lahat ng mga student athletes ay naka-confine lang sa ganitong grade level. Parang mas magbibigay po siya ng way para ma-identify po namin na kung sino po yung mas ahead po sa sa performance wise po. But still there are some instances na yung grade 2 mas magaling pa yan sa grade 4. Tama ako. So bakit give me some methodological reason that this grade level is included to your profiling? Hindi naman natin pwedeng sabihin na mas ahead sila. Diba? Ako nga, na-teacher, may mas magaling nga sa aking estudyante in terms of sports. Di ka? How about here, the profiling? Bakit siya kasama? Ang binis po namin dyan is the general concept po ng mga student athletes. So, kung magkataon man po na hindi po siya makasama, is okay lang naman. Okay lang siya tanggalin. Ganun lang kasi. It's either maglalaban nyo o aalisin.
Okay, pwede niya naman sabihin yung grade level so that we can identify po. Like for example, yung grade 4 po magagaling sa ganyan. Yung grade 2 po magagaling sa ganyan. Gets ka na? Yes po. Oo, naman pala. Ang tsara, wait lang. Wala po sa sir. Also, in adding some literatures, paano natin ma-assure na kumbaga yung literature na ini-add natin is trusted? Dapat siya ay publish. Ano? Dapat siya ay publish. Am I right? Bakit isa dito sa inyong reference is nakalagay nakalagay siya as unpublished manuscript. This one. So, this one, unpublished manuscript. Kita nyo? Unpublished manuscript. So, meaning, naglagay kayo ng hindi trusted. Ano? Napansin natin yan. Okay? Now, ang tinatanong ko dito, bakit kayo naglagay? And nakalagay siya mismo. Kung tatanggalin niya yung unpublished manuscript, hindi kayo napapansin. Pero nakalagay yan, nakagaling pa siya, no? Diba? Okay, bakit kayo naglalagay ng hindi naman siya supported or kumbaga broad in terms of your that related to your study? With regards po sa tool na ginamit namin sa paghanap ng mga references po. Ang gamit po kasi namin dun is dire-diretso na po yung yung kanyang kinukuha ng mga ideas, knowledge at saka po yung references. Siguro po yung naging lapses na po namin, hindi po namin na double check. Pero yun po. Yun lang naman yun. So, madaling salita, itong si Kitay Junior 2024 is ayoko nang makita sa study. Yes po. Kasi siya ay unpublished. Kasi let's say, itong study nyo, ipapublish natin. Edi makikita na gumamit kayo ng unpublished na support. Diga, nagigets din natin. Here naman dito, sa use of Edmore Boe, wala kayong page number and link. Saan nyo kayo ngayon? Diga. Yun lang naman. And some of your literature na nilagay nyo sa reference is nagdodoble. Like for example, Ronel 2024. Meron na uli kasunod. Meron na uli dito. Ronel 2024 naman. Dito meron na uli. Yun in terms of formatting lang. Okay? Okay, sir. Dito, bakit hindi pa natin kinuha lahat ng respondents? How many respondents? 100. 105. Then saan tayo nag-base? Yun po sa nag-base po kami niya dun sa nakuha po ni Alfred na Sa contact ko po na contact po niya na Pero gaano tayo ka-sure about sa contact? ang aking pong tita ay sports coordinator po ng Isla Verde. Sports coordinator na Isla Verde. Also, yun nga pala, kaganong gabi, may tinawagan akong sports coordinator from Isla Verde din. But she is a sports coordinator sa elementary school here in Batangas City. I asked na ang mga players ko natin from Isla Verde is meron nga about disparities. And she said no. She said no in a way na nanalo naman tayo. Like athletics, pasok naman daw. Nakakalaro ba sa lahat ng sports? Oo daw. That's why I'm very confused that you conduct this study. Now, kung sure na sure kayo about this and you want to pursue this study, nasabi ko na naman lahat ng possible problems or conflicts na mararanasan ninyo. Ayaw nyo bang i-revise natin siya na focus tayo sa school here in Batangas City? With regards po dun sa inyo pong huling sinabi, ang gusto lang po din namin i-clarify dun with regards po dun sa disparities. Kasi po, kakaunti din, kagaya po sabi po namin kanina, kakaunti po yung sports events na na-attendan ng mga student athletes from Isla Verde compared sa nandito po sa mainland, sa city. So, yung pong gusto naming makuha is yun pong data po about kung bakit hindi nila nakakonduct yung kagaya po ng mga team sports, na volleyball, basketball, and yun pa po, iba pa pong sports. Yeah, but still they can join. Some of the teams ng Isla Verde is nakakasali. But hindi nga lang sinasabi natin nananalo, but still, nakakasali. Okay? Ang pwede natin ipag-focusan dito is like... katulad... Siguro ang gusto lang nilang sabihin, sir, ay merong entry
pero hindi ganun ka-develop yung mga training programs na existing, kaya hindi nila mapadami yung mga nipapasok nila. Ganun ba yun? Now, include it in your scope and Pinawin niya definition. lang siya. Ano? And... Sige, ikaw muna. Kaya ako sa auto. Okay, sige. Ano muna kayo? Doon lang muna tayo sa mga medyo mababaw lang na part. So, dito lang muna tayo ulit sa chapter 1 natin. Ito. Nabanggit yan ng sir kanina na huwag kayong as much as possible, huwag kayong maglalagay sa papel ninyo ng mga bagay na hindi nyo naman kayang ipaliwanag bakit siya nandyan. Lalo na to. Nagbanggit kayo dito ng about sa adolescence. Anong kinalaman ng adolescence sa inyong papel? Ay, ang inyong focus sa inyong papel ay ano yung mga personal factors na nakaka-apekto do sa performance ng mga bata. Hindi naman ito yung main variable nyo. Okay, sabihin natin may part din naman talaga yung adolescence when it comes to behavior, yung mga nature concepts natin, diga, at sa individual. Malaking factor talaga siya. But the main point natin kasi, hindi naman ito yung ating main variable. So, dapat hindi nyo na siya isali kasi ito, makakagulo lang siya kung paano ninyo paaandalin ang inyong papel. So, I suggest na huwag na kayong magsama ng about dito. Kasi unrelated naman yan siya. Tapos, dito sa inyong introduction, binasa ko rin siya. Medyo, ang problema ko lang dito ay hindi kayo naglagay at least 2 man lang na related literatures na nagbaback up ng mga sinabi ninyo sa inyong introduction. Although maganda ang pagkakalapat ng inyong introduction, maganda ang mga words na ginamit, but the problem is according to who? Diga, okay, sabihin na natin na, ganito ang mga players, ganito ang kinakailangan nilang motivation. Ito yung mga factors na nakaka-apekto sa kanilang performance bilang mga athletes. Ay, ano yung proof? Kasi you're kept on claiming opinions eh. Kaya nga opinion. Yeah, that's why let's add some support literature. So, yun din. Siguro, naguluhan lang din ako dito. Kaya hindi ko siya masyadong pinaka-elman. Kasi ito, itong statement na to, yung about nga dun sa mga sports uniforms, So, ano ba siya? Pang-moral boost ba siya? Para saan? So, kung ilalagay nyo siya dyan, dapat ay i-make sure nyo na yung mga concepts ninyong nilagay dyan, ay may paliwanag kayo, bakit siya na dyan. At kung hindi nyo kayang ipaliwanag na ba't siya na dyan, alisin nyo na lang para hindi kayo mahirapan. Ito naman para mas mapadali ang inyong trabaho dito sa inyong papel. Ano tayo? Ayan, dito sa SOP. Medyo tulad ng concern ng sir, medyo hesitant lang nga ako sa District 10, new talaga siya i-conduct. Nabanggit ko nga sa'yo. How many public integrated school in public district? Isa pong public integrated, tsaka po 2 pong high school. Okay. So, ayun din. Aring grade level, kasi pwede redundancy na siya nandun sa age eh. Kasi sa age, makikita naman kung anong grade ang mga bata. So, ayun, discretion na lang din siguro together with Sir Joven if need pa siya or hindi na talaga. Tapos yun, dito sa inyong SOP 3, hinanap ko to sa inyong chapter 2, hindi siya included sa inyong conceptual lead. Medyo mahaba yung yung chapter 2 nyo, ang kapal, ang dami yung concepts na nilagay, pero ito, hindi nyo siya na-implicate. Nakita ko siya nasa definition of terms, which is, okay lang naman na ilagay nyo siya sa DOT kasi yun naman ay variables na rin talaga, kailangan nyo rin talaga siya ma-define. Pero kasi kailangan niya ng mas in-depth na explanation, ano-ano ba itong mga to sa papel ninyo, gano'n to kahalaga, para saan to? Nagigets ka? Opo. Ayun. So, kailangan i-include nyo siya sa conceptual literature nyo. I-explain niyo ano siya. Ano yung mga studies. Ngayon, dito nyo i-consolidate. Ano yung mga studies na nagpapaliwanag. Ano ba itong mga concepts na to. And then, pag na-explain nyo, what are these concepts? And i-explain nyo naman, what is its implication on your paper. Saan siya gagamitin? Anong kinalaman niya sa inyong papel? Sa paanong paraan niyo siya gagamitin? So, halimbawa, ay sa socio-economic status, i-define niyo muna siya anong meron sa kanya, anong kaugnayan niya sa physical education. Bakit part siya ng inyong variable?
Okay, so kailangan ay malinaw na mapaliwanag nyo yun doon kasi gagamitin nyo naman yun na thesis for your questionnaire. Kasi dito kayo gagawa ng papel ng inyong results ng inyong questionnaire kasi ito yung ititable ninyo. Okay, so paliwanag nyo na ayos. Maghanap kayo ng mga basis talaga na ipoprove na itong mga to ay malalim talaga ang connection with physical education kasi itong inyong variables. Nabanggit nyo kanina sa sir na ang inyong endpoint ay para makakuha din ng sponsorships from non-GOs or non-government organizations. In what way? Paano? If your your end plan is to create an action plan para makapag-improve ng athletic performance, sa paanong paraan nyo siya gagamitin para makakuha ng sponsorship? Bale, siguro po nagkaroon po tayo ng miscommunication with regards po that. What I mean po is, magagamit po, once na ma-publish po yung thesis namin, ng mga schools as basis, yun po ang aming thesis para po makakuha ng mga sponsorships. Yun po ang gusto kong okay. explain. So for for recommendations Yes pa. po. Okay, sige. Recommendation pa. Sige. Ayan, dito naman tayo sa inyong sa inyong scope. Dito sa inyong scope, so since dito tayo naglalagay ng ating mga delimitations, hanggang saan ba ang sakop ng ating papel, kailangan dito pa lang, indicate nyo na particular dito kasi, ang last statement nyo kasi dito, lastly, the study is limited to the student athletes of Isla Verde only. Particularly, anong mga school? How many schools? Lahat ba ng athletes o meron kayong hindi isasama? Diba? Dapat yun, i-indicate nyo na siya dito kasi hindi naman yan naka-indicate dito sa inyong title. Dito nyo ngayon siya palalabasin. Particularly, ano mga schools. Indicate nyo na. Kasi, dito na yun eh. Dito na dapat mapapalabas yun. Tapos, yan. Isa pa, dito sa inyong significance. May comment naman ako dito. Naglagay kasi kayo dito sa, ang natin sa significance ay para kanino natin Go ka lang ka. ipupush itong thesis natin ito. Naglagay, unang-una nilagay niya dito ay school. Hindi ba kaya maaari na makapag-impose kayo sa mga schools or doon sa admins na ina-attack ninyo yung existing nilang programs sa related to sports? Kasi sabi nga kanina ng ni Sir Lenzo, tumawag siya sa sports coordinator ng Isla Verde. Ang sabi naman, hindi naman sir, okay naman, nakakapapadala naman tayo ng mga students when it comes to athletic events, sa mga sports events. Ngayon, kung ipupush through natin to, kung ang sinasabi naman nila ay okay naman sila, bagos ang sasabihin natin sa papel ay hindi sila ganun ka, paano bang word natin doon? Hindi ganun kadami or hindi ganun kagagaling ang mga players na naipapadala during events. Ay hindi kaya kayo magkasalpukan regarding your paper and tsaka yung sa kanilang opinion as the part of mismong nila events. Hindi kaya yung pinaka-reason din kaya kakaunti gawa ng budget. Oo nga. Isa rin yung pwede mag-impact yung budget ng bawa ng school ay ganito lang. Dahil tatawid, magkano ba ang pamasalan para ng Isang tao po, 200 po ang one way. 200, one way, 400. Back to back. Baka magiging isang reason yun kung bakit kakaunti yung pinapadala nila. Wala silang pondo. So, doon pa lang lalabas agad na hindi naman yung training program nila ang problema. Ang problema nila, wala talaga silang budget, wala silang means para makapagpadala ng mga players. Kaya, Kahit medyo magaling yung bata, kung tingin naman nila, wala silang talagang malilimit yung kanilang participation pagdating sa dahil mo naman yung budget. Pag hindi hindi. Wala, kahit magaling yung bata, kailangan kaya yung budget natin. Talagang sasalahin nila yung kung yan yung ipapadala lang nila.
Yung talagang tingin nilang Oo. lalaban hanggang dulo. Ay. Kung i-consider naman natin kapag yung sa about nga yung sa budget, magiging malayo na siya dun sa inyong main focus, dun sa inyong papel. Kung gusto niyo talagang i-push through na sa Isla Verde ang inyong main focus, babaguhin natin ngayon yung inyong papel. Magiging focus natin yung about nga sa means. Kung full ba ang kakayahan ng schools ng District 10 sa Isla Verde na makapagpadala ng players. Hindi na focus natin dyan ay yung ano-ano yung mga factors na nakaka-apekto. Bakit hindi sila nakakapagpadala? Hindi natin i-atakihin yung kanilang training program, yung kanilang training plans, yung kanilang mga facilities, ganyan. Doon na tayo magpo-focus. Ano-ano yung mga hindrances nila? Bakit hindi nakakapagpadala ng marami? Nagigets ka? With regards po sa budget ng pamasahe, ito po ay nakakompute po ng school sa MOOE. Lalo tigit po yung pong pagpaprovide din nila ng mga sports equipment. Meron po silang napoprovide, kagaya po sa amin, kasi po aking nga po ay school head. Sa amin po minsan naiipon yung mga sports na equipment, pero kakunti po siya. Kumbaga, yung sports equipment na nandun sa bahay, buong district na po maghahati-hati doon. Kung magkakaya yung buong district kung magkaya yung budget sa equipment, kaya saklawin yung district sa inyo. Opo, kaya po yun. Halimbawa, ilang bola ng volleyball. Halimbawa, ilang bola ng volleyball. Ang napoprocure ng Based po dun sa aking nakita sa bahay, kaya din po nilang mag-provide ng yung mga sticks na para sa defensive tactics ng mga sports. Opo, may padded pa. So, ang po kasi, ang kaibahan po ng MOOE ng mga nasa Isla Verde po compared dito sa Batangas, mas malaki po yung binibigay sa kanila when it comes to travel po. And yun naman pong travel, wala pong problema talaga doon. Ang nagiging problema po sa student athletes po ng Isla Verde, hindi po sila competitive. That's why po, gusto po namin i-address yung mga personal factors na nakaka-apekto sa kanila. Bakit hindi sila? Meron ba siya mga bawang competitive na trainer or coach na naroon? Yun nga po ang... Yan ang hindi niya Hindi mo na-consider. namin consider. Bawa, yung coach ng badminton nila doon ay talagang competitive. Kung sarili sa pakto, hindi yung marunong lang. So, bali yun po, ipapasok sa SOP po, ang coaches. Sa siya. Siguro ay pwede yung sir ipasok sa na ng sunod na study na yun, recommendation, kasi mag-iiba na ang focus, hindi na students, kung isasama natin sa coaches. Pwede nyo naman siya ilagay din sa recommendation. Gusto yung talagang targeted din. Kaya naman sa flow ngayon makakasip ko din. Ano ba talagang goal? Ano ba? Ang goal po ng study namin is, ayun nga po, ma-identify po yung mga personal factors na nakaka-affect sa mga students. And maibigay po yung aming study as a recommendation para po sa District 10. Para po may gamit po nila yung study namin, para po mas makapag-produce po sila ng mga competitive na student athletes na inilalaban nila dito po sa city. Dapat yung factor. Tapos yung facilities. Meron ba silang maayos doon ang bawang badminton court? Do you will include the facilities here? Sports. Nandun na Do you will include the facilities? Kumbaga, the coaches, facilities, yung mga ganun ba? Kasi sa madaling salita, that's sabihin natin kaya hindi masyadong nakaka-enjoy it is in terms of budget nga, hindi ka. Hindi ka. Pero sabi naman ni Utoy, ay according to sapat daw ang budget. Sige, sapat ang budget. Kumbaga meron naman budget. Now, bakit yung sinabing disparities? Ayun nga po, ang disparities po, diferensya, pagkakaiba ng pong mga student athletes from the city compared po sa mga nasa Isla Verde. Sa pang dyan, yung halimbawa yung exposure ng mga player nyo. Kung sa isla, meron pa ba sila ibang nakakalaban doon, kumbaga competitive yung level. Kung wala din, wala rin epekto yun. Eh sa city,
Meron talaga sila nakakalaban, makapunta sa badminton, sa badminton Sa center. BBC. Yan nga, pansin nyo guys sinasabi ng Sir O na sa madaling salita, in Isla Verde, there's no facility. Compare nga natin sa Batangas City, kung gusto namin mag-badminton tatlo, punta kami sa BBC. Kung gusto namin mag-basketball, punta kami sa CJA. Diga, kung gusto namin mag-pickleball, dyan sa harap ng BSU. Diga. Sa ano, meron din, sa BBC. Sa BBC, yun yung pinipoint out namin. Ano? Kaya, sobrang broad kasi nito. Katulad dito. Dito tayo sa respondents. Sa galing mo sa aring yung respondents sa iyong tita. Okay na. Sa tito. Sa tita. Kung ba sa athletics, sige, pasok tayo sa athletics. Basketball. Pagpalagay natin girls and boys to. Ting 15, ano? Ay sabi mo dalawang school. Ano? Dalawang school nga ga? Tatlo. O, bakit naging ano lang to? Tig-10. Depende. Hindi ko po, meron po kasi kaming table na pinagbasehan. Hindi, ang ating kasing respondents is specifically athletes, diga? Athletes ng, pagpalagay na, athletes ng tatlong school na yun, diga? School 1, 2, and 3, diga? Sa basketball, ilan na yan? Tig sa 10. Tig sa 10. Dahil district level naman po ang District level. ang aming pinagbasehan po. Paano kung yung mga Participants. Paano pag yung mga district level, from district 10, yun yung mga ano? Yun po ang kinuha namin. Ayun yung team na yun. Paano nangyari sa chess sa 10? Hindi po kasama yung mga competitive. No, hindi. Sabi mo nga, district. Diga? Kumbaga sa madaling salita, varsity or team ng district 10. Tama tayo. Paano nangyari sa chess sa 10? May reserve. May reserve sa chess. Kasi sa chess bunso, me personally, nag-ano kami ng chess dito. Ang chess, 8 lang. Word 1 to Word 1, 2, 3, 4, boys, then women. 1, 2, 3, 4, 8 lang. So, sakaling po yung dalawa. Siguro po yan, nagkagulo lang po kami sa paglalagay din. Magkagulo lang. Ano? So, sa badminton, varsity dito ng district 10. Badminton, 8 lang. Tama sir. 8 lang din. Paano nangyaring 20? Singles A, singles B, doubles. tapos doubles. Wala lang. Again po, yun pong idinagdag po namin na numbers diyan is yun pong non-competitive po na hindi nakasama sa list na nakasama dito sa mga district meet. Dapat nilagay nyo sa scope. Ay po. Or kung if we're focusing about the district 10 players, district 10 players lang. Pagpalagay na natin sa athletics, sige, lawak naman nga kasi ng athletics, sige. Basketball. So sa basketball, ano to, regardless na, mababae, malalaki. So tig 15. Hindi, ba't sabi mo kanina tig 10? Dahil random nga po yung... Hindi, ang kanina kasi, nag-asa ko sa iyo, by school, may tatlo tayong school. Tama. School 1, 2, and 3. Sabi mo, tig 10, and you agreed about that. Then, pinalitan natin ng District 10, sabi mo, tig 15. Ano ba yung tunay? Diga? Kasi kung yan yung by school, 10, 20, 30, lalaki. Ay another pambabae naman, 40, 50, 60. There are 60 players. Kung district naman, district players lang, para nangyari itong ay 30. 15 babae, 15 lalaki. Gayong ga? Okay, bakit kasi umagri ka sa akin dito sa school? Random po ang pwede po yung isang school 5 ang babae, 5 ang lalaki. Pero sa tinanong kita, 10, and you agree. Diga? Sabi ko dito sa school 1, may 10. School 2, may 10. Sabi ko, opo, yes po. Sabi ko gano'n. Then, transition tayo sa district. Sabi mo, tig 15. Ano yung tunay? Ayan ba is players? Paayos ako nito ha. Kung ilan talaga. Ano? Kung respondents. Then, pag nakapasok tayo sa at least 100, wala natin isampling, 105 lang. 5 lang yung nabawas sinampling pa natin yung 110 Again, sa athletics, alamin natin kung ilan pa talaga ang players ng Isla Verde. Saan ka nakakalaban ng Isla Verde? Anong what kind of league? Daam. Daam. Ano ba itong sinabi natin daam? District. Athletics. District. Yun yung sinasabi natin. Iba pa yung Raam, Region 1, Region 2. Ang daam, edi yun nga. Pag daam, yung mga player na pinadala ng Isla Verde sa daam, yun ang kukunin natin. High school, elementary. High school. High school. Kasama senior, kasama kasi may integrated.
Yun yung tinatanong natin. Kung makakailan, kung makaka-100, pasok. Okay, gets natin? Yun. That's why, tsaka dito, huwag tayo part 1, part B, part C, part D. Huwag natin part 1, part 2, part 3, part 4. Para mas maganda siyang tignan. Ito ha, pasimplihin natin to. Nandiyan ka na rin lang. Sagit ko na rin ito. Yung sa chapter 2 ninyo. Yan na, may mention Yung ko. pagka gagawa kayo ng related lead, ang kinukuha lang natin dito Ito. ay yung doon sa abstract natin, di ba? Kapag ka naman kumukuha tayo ng papel, ang tinitingnan na lang natin, pinaka-main tinitingnan natin lagi dyan ay yung abstract. Doon sa abstract, ang pinaka-makikita natin doon ay yung purpose, results, at conclusion. Yung tatlong yun. Ngayon, kapag ka nakuha tayo ng idea doon sa paper na yun, ang kinukuha po natin ay conclusion, hindi yung results. Kasi yung results, yung numerical results, hindi naman natin sa kailangan sa papel natin. Ang kailangan natin, ano yung nangyari? Ano yung na-conclude ng papel na yun? So dito kasi sa papel ninyo, kaya lalo siyang humahaba. Ang dami niyong inilalagay na kahit hindi naman na dapat. Halimbawa, ito, yung mga numerical results. Para saan? For what? What purpose? Ano kadalaman na yan sa inyong papel? Ay, ang pinakakailangan lang naman natin is yung main idea, the conclusion itself. So doon na lang tayo mag-focus. Huwag na tayo maglagay nito kasi bukod sa hindi rin naman natin kaya ipaliwanag to at hindi rin naman naka-mention doon sa abstract mismo. Not unless babasahin talaga natin yung buong papel. Kung ano-ano yung mga ibig sabihin nitong mga numerical data na to. At kung hindi natin aalamin ano yung mga statistical treatment na ginamit doon sa data na nakuha ng bawat papel, alam nga, isa-isahin pa natin yun. Hindi naman na siya ganun ka-relevant. Ang kailangan lang naman natin na yung conclusion. Just make sure na yung main idea lang ang kukunin. Tapos, i-make sure nyo then na double, triple check ang inilalagay sa related lead. Kasi, katulad din ng pinanggit ng doon sa nakaraang, doon sa mga ibang nag-defense din. Sobrang daming redundancy. Ito, lumabas na si ganito dito, lumabas ulit si ganito doon. Lalo to, yung self-efficacy, halos word per word, ganun din yung lumabas sa theoretical framework. Diga? So, theoretical framework. Theoretical literature pala, rather, sorry. So, double check nyo rin. Yung theory dito, nalagay nyo sa sa conceptual literature, which is dapat na nakalagay dito, yun nga, yung kanina yung binanggit ko, yung mga variables ninyo, yun yung identify nyo dito. Tapos, ano pa ba? Yan, meron din kayong dyan, binanggit. Ito, achievement goal theory. Maganda naman siya. Maganda ang contents. Ang problema, galing kanino? Hindi nyo nilagay. Sinong umimik ito? Kahit gano'n ito maganda. Kung wala namang nakasulat kung kaninong theory siya, kayo ba gumawa nito? Kayo nag-pioneer ng achievement goal theory? Hindi. Sa chapter 2. Kaya nga, yung chapter 2, dapat puro literature yan. Kung kayo nga nagsabi, sige kayo nagsabi. Ba't yung sasama sa chapter 2? Kung kayo gumawa nito, doon nyo ilagay sa intro. Kung hindi nasabi nyo, hindi. Di dapat kung sinong nagawa nito, ilalagay ninyo. Sino? Tingnan mo lang pinagsama-sama. Tapos pagka nag-i-in-text citation tayo, follow tayo ng proper formatting. Walang year. January, saan siya galing? Saan year siya naggaling? Saan taong pa ito? Mamaya ito less than or more than 10 years na ang validity. Baka ito panahon pa ng kananunuan ninyo. Mahirap yan. Mahirap i-back up yan, lalo kung maganda ang papel pa kasi walang newer version. Kayo din na mahihirapan. Huwag nang dadating sa puntong dadayain ng taon. At yan ay chinecheck ang references. Eternity din yan. Pag inatrack ng eternity, ito ulit yung buong papel. Pa. Hindi ko na pinansin yan. Puro si Ma'am na. Ang inyong framework. Yung panahon pa ng panahon pa ng unang thesis yata na na-publish. Wala na kayong maisip na ibang framework na pwedeng gawin. Ayan po ay, ang ginawa ko dati pong framework ay iba po dyan. Pero ang sabi po sa amin is IPO daw po ang gagamitin. Meron tayong
much Pero- more updated na IPO model ng mga frameworks na pwede niyong gamitin. Hindi laging Alam mo, tatlong sa tunay lang. Ibang-iba tatlong po. ba? Ginamit ko din yan. Pasok pa naman. Kaya ilang ganyan. Yan. Tatlo yun eh. Tatlo. Tapos pag yan, nirevise yun, ginawa nyo lang ganyan, pahiga, patay sa akin. Ano, ang gawin nyo yung mas creative, bilog-bilog, turo-turo. Yan. Iba-iba pong ginawa ko. Ay, ang ginawa, o sir, sabi mo, ayaw mo ng paganyan. Ayaw mo din ng pababa. Di pa ba Gawin niya? natin isa. Okay, nagkatupan. Katulad, may isang group na, may isang group. Hindi nga naman ginanya. Ay, pahiga. Merong araw din. Pababa. Ano? Kasi napaka-advance na kayo ng panahon ngayon. Kayo nga ang swerte ninyo, nasa digital age kayo. Napakadami, may mga co-pilot, merong meta AI na mapapagtanungan nyo kung paano gumawa ng proper na IPO na model ng ating framework. Ano tayo? Since tayo ay nasa research tayo ng mas okay. Kasi ito ay hindi na siya giving. Talagang maganda tingnan. oo, lalong makakadagdag siya sa nakakabawas ng appeal sa inyong papel. So yun, yung tables nyo, may mga patol sa nila eh. Kaya katulad niyan. Sinatin yan. Yan. Meron kasing option kasi sa Microsoft Word na pwede nating alisin yan. Aha. Feel ko pinatungan lang. Hindi po, ang ginawa po dyan ay line, tapos ginawa po siyang puti. Yun Yan na po. nga. Pinatungan na. Ginawa lang po siya Sige, puti. yun. Gawin natin. Meron namang option dyan na natatanggal yung digit. Ah. Ano, ikaw? Ano pa, sa references, proper, ano tayo? EPA citation? Yun lang. 7. Meron tayong mga examples ng mga websites na pwede nating gamitin na lalagay niyo lang yung link, tapos siya na yung mag-generate kung 6th edition or 7th edition tayo ng EPA. Ay, please, tayo ay 7. Screen. 7th edition po ang alam ko. 7th edition. O, tapos yun, doon talaga, lalabas na siya naka-indented. Kasi ito dapat, indented din ng 7. Bibilang kayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kung kayo magmamanhuan. Pero I suggest, kung na lang kayo, mas madali, lagay nyo lang yung link siya or yung title ng pinagkuhanan yung papel. Basta siya ay tunay na papel talaga, lalabas yan doon. Pero pag yan i-host mo, ay talagang talipong kayo. Kayo din mahirapan kasi pagka pinasa nyo sa Turnitin nga, ay yari. Ayun. Di focus tayo dun sa inyong SOP talaga. Masyado siyang maraming kailangan ayos. Po? Depende po, sir. Kung Sir Job. sa Sir Job. Kasi, okay naman. Ang problema lang kasi talaga natin ay validity. Then, Tsaka, sa chapter 2, to be honest, major revision siya. Kasi ang nilalagay niyo sa chapter 2 is yung stop na ang gawin niyo, ilagay niyo yung thought ng study na yun and how it is related to the current study na ginagawa. Okay? Clear ka tayo doon? Yes, one. Sir Jobel. That's why ngayon, hindi kami makakapag-decide about what is chairman, kasi si Sir Jobel na Di bali po. Hintayin mo na rin Sir Joven yan. hindi. siguro update na lang kayo ng document. Kami na lang. But still, yung mga sinabi namin, ano niya. Ayun. Okay. Pero kung ako naman din natatanungin, okay naman nga siya. Maganda yung thought nyo, yung idea nyo na, syempre, dahil nga naman ang Isla Verde nga ay malayo sa, kabihas na, sabihin natin, ay marami din talaga tayong mahahandle discrepancies when it comes to their athletic performance, about their facilities, about their programs with sports and such. Pero ang kailangan kasi syempre kahit masabihin natin meron, kapag ang sinasabi kasi nila ay taliwas sa inyong papel, dun kasi tayo mahihirapan. Gaya na doon sa amin, may mga cases din sa amin na kami mismo yung nakakaranas ng problema. Kaming mga athletes, ganito, ganyan. Sinasabi namin na may ganitong issue, may ganitong discrepancy, may ganitong eksena. Pero kung ang lalabas naman sa aming papel ay hindi gayon, kailangan pa rin natin ulitin. So kayo din mahirapan. Nagets ka na ninyo, ang sinasabi namin. Kung mula sa major revision ng content nito, ipinto tayo din.
Ano? Kasi lawak-lawak eh. Restricted nga naman. Ano? Mas ka na? Ako hindi pa. Okay. Ano output? Ang una ko po naisip ay sports clinic, pero naisip ko na Alfred. Seminar daw po. Seminar workshop. Actually, sa tunay, seminar workshop is very common. Very common yun. Ano? And, magkaisa kayo. Anong output nyo? Possible output. Sige, possible output. Yung kaya. Anong Yung kaya? kaya natin magawa within the time constraints. Kasi dapat, ang pinamindset natin dyan is yung gagawin, i-implement talaga natin. It is not just propose output. Ito ay i-implement output natin. Yun ang mindset dapat natin. That's why I'm asking you, ano yung possible na output? Sports clinic. Sports clinic na tayo. Sports clinic about sa mga athletes na ang pagpapokusan nyo, saan kayo magbe-base? Saan kayo magbe-base? Dito po sa kung ano po yung pinakamalaking naapektuhan po. Kumbaga pinaka-lowest sa inyong Questionnaires. Yun yung mga gaps. Di yun po ang aming pagbabasihan. Kunyari po, ang pinakamababa po natin ay baseball or softball. Di doon po, yun po ang ating pagpupukusan kung paano na. Okay, skills. Hindi magawa kayo ng mga skills na related sa sports na yan. Nagigets din natin. Sige. Ay mindset na natin, sports clinic na. How about paano natin masusustain yung sports clinic na yan? Kasi paano natin masusustain? Kung pwede po Say. Sige. Ano po? Sustainability. Ang tinatanong natin. Yung sports clinic. Sports clinic, hindi ka nagkaisa kayong tatlo na sports clinic. Now, the question lang sir, paano siya masusustain? Na kumbaga kahit pa paano consistent siya. Paano? Kasi pag sinabi natin sports clinic, ano bang ibig sabihin natin dyan? Magpapatraining tayo ng basketball na isang araw lang. Hindi, di ba? Sports clinic nga. So, paano natin masusustain? Ano po? Masustain po ang sports clinic, kada... Hindi naman po pwede isang araw sa isang Hindi araw. naman pwede isang araw lang. Kasi ang mangyayari dyan, para yan. Yun yung pinigilusto nyo na seminar or workshop. Isang araw lang yan. Nasaan ang sustainability diyan? Wala. Isa sports clinic. Sa paanong paraan na masusustain? Anyone? Answer. Ano po? Yung isa po sa ideas ko din po na pumasok with regards naman po sa sports clinic is yung pong pagtuturo din po ng basic hand signals at saka po pagkukoach sa sports facilitating po with regards din po sa sports na nilalaro nila. Kasi heavily dependent po ang mga student athletes ng Isla Verde sa mga tao po na knowledgeable lang about dun sa sports na nilalaro nila. Kaya po nagkakaroon po ng disparities sa mga nandito po sa city compared sa kanila na sila po hindi nila kayang iganapan yung role na yon with regards po nandito naman sa city na kaya nilang ganapan yung role na yun kasi mas accessible dito sa city. Parang may confusion tayo sa part na yun. Kasi ang tanong ng sir, Sustainability. paano mo masusustain? Paano mo siya paano mo magpapatuloy-tuloy po. Paano mo matutuloy-tuloy? Kasi, Paano mo siya para sa- ma-establish yung sports clinic? Kasi, Wait lang. Ang minention ni Baha, paano siya palalawakin? Ang tinatanong ko, paano siya patatagal? Pwede po tayong collaboration within the schools po. Kasi kung ang schools po makikita nila na the project is very good para sa ating mga athletes. Gawin natin tuloy-tuloy. consistent. ayan. Sige, Diyan na natin twice. papasok yung tinatawag natin ng mga collaboration. Collaborations. Mga linkages. Pagtatap sa mga Higher-ups. mga higher-ups, pag-i-invite, halimbawa, ng mga kilalang coaches, ganito, ganyan. Yung mga, meron talagang knowledge doon sa sports na gusto nyo pagpukusan. So, yun dapat. With that, magkakaroon tayo ng sustainability. Now, nandun tayo sa sustainability. Paano naman natin i-evaluate if your output is effective to them? Yun lang. Paano natin makikita na this output is very effective. So in what way? Paano natin ma-evaluate? Ano yung mga factors? Na pwede pong gawin. No, I mean, ano yung mga factors na masasabi natin ay effective siya? Yun, exactly. Paano siya gumana? Oo. Ay gumana. Yun parang pwede din result kung paano sila nag-improve sa paglalaro nila.
papasok doon yung improvement. Improvement ng ng player, laro di ba? ng players. With this na napapalawak natin. Yung sustainability, pasok dyan yung collaboration. Yung effectiveness, papasok dyan yung, anong mention nyo kanina? The results. Yung Results results. po. Oo, yung result doon kayo, mag-base. Diga. And also, how about the monitoring? Paano natin siya mamamonitor? Na kahit pa paano is clinic siya, di ba? So kayo yung involved. So paano natin siya mamamonitor? Diga, kayo yung ano, diga, kayo yung person involved sa output na yan. Diga, sa ating sports clinic na yan. How about, sige, masusustain natin yan. Sige, effective yan. How about the monitoring? Iaari ka tayong habang sila yung nagpapapractice yun, tayo nakaupo lang. Paano? Paano natin mamamonitor? No, anyone, you can answer it. We're talking about monitoring. Oo. Sige, yung sustainability, pasok dyan yung collaboration. Kaya mention yan, yung collaboration with other schools. Diga. The effectiveness, dyan yung sinasabi yung based sa result. Panalo na yun. Now, ang question ko, paano natin siya mamamonitor? Yun lang. Siguro, kung ako man, bawa ang nadidayan, at na lang ako. Pwedeng ang... Naisip ko po kasi dahil meron po naman tayong collaboration, sabihin na po namin hindi naman po kami taga doon sa Isla Verde. Kami naman po ay nandun eh. Sila ang magpapa-establish ng mga focal persons to monitor. Meron pong monitoring team na nakakonect pa rin po sa amin para namomonitor din po namin, namomonitor din po nila kung ano po yung Doon sa sports clinic nyo, magtatayo din kayo ng parang may organizational management din ng mga tao na halimbawa. Sa sports na to, meron kayong isang compared sa kanyang chairman, president, captain, parang gano'n. Yung person in charge na siya namamahala sa lahat ng basketball events ng sports clinic. Halimbawa sa volleyball yung ganito. Alam niyo, mas maganda na yun ang gawin yung focus ng inyong papel. Kasi sobrang ganda lang kasi kayo ang magpapioneer ng sports clinic if ever, sa Isla Verde. Kung gusto niyo i-push through talaga to, nasa District 10. Ang ganda nung concept na yun na kayo yung mag-i-establish ng parang pinaka sports club na mag-offer kayo ng mga trainings, ipapasok mo dyan yung tuturuan nyo sila ng mga basic hand signals. Magagamit din nila yun, lalo na kapag halimbawa, pag may mga liga, may mga laro, pwedeng sila na ang dito, sa halip na kukuha pa sila ng taga-city, babayad silang mahal, sila na. Diga? Ang ganda nun. Sobrang magiging maganda nun. Actually, yun po talaga yun din po ang main goal ng thesis ng study namin na magkaroon ng sports clinic. Yun nga lang po, nung nagpa-check na po kami sa Doc Jen, nag-suggest din po siya na pwedeng mga seminars, ibang other activities po. Pwede naman. Always consider the things that they've said. Pero yung sustainability ang hinahanap natin. Kasi katulad ng ibang output ng iba na mga kahit ngayon, pag nagpa-seminar tayo, pwede naman, sige seminar. Pwede sa seminar may part 2, may part 3. May part 4. Then, malawak ng palak. Maging susustain na. Like, gagawin na siya every year. Gagawin na natin siya every half of the year. Ganon. Kung workshop or seminar. Na iba't iba naman yung topic. Diga. Tayo ngayon sa PIPED, di ba nagkakaroon na tayo ng mga talks? Diga. Yun, katulad nun, meron na ulit magkakatalks na ulit. Ganon ibig ko sabihin. Sige, gaya na nasabi, major revision. But still, the decision is magagaling pa rin kay researcher. Ito namang susunod ko sasabihin is, in general, para sa inyong tatlo niya. Next time, pag gagawa kayo ng studies, gawin natin isa kayong utak. Tatlo kayong utak, gawin natin isa yan. Okay? Kung magkakaroon ng, magkakaroon ng disparities, magkakaroon ng, majority, ayaw ng ganito, ng ganyan. Magkaroon tayo ng isang utak, isang desisyon. Pag kung ari nga, magsama-sama kayong maggawa. Ginawa ninyo siguro, halimbawa, chapter 1 sa ito. Hindi. Chapter 3 sa ito. Ganyan. Tapos parang, dahil ikaw na gumawa niyan, bahala ka. Hindi na ako gagawa niya. Hindi ko na titignan yan. Trabaho mo na yan. Bakit kailangan mo pang i-check? Parang gano'n na siguro nangyari. One of the problem din po kasi namin magkakagroup is time management. Ako po ay
nagre-ready for Straso. Si Alfred po ay may trabaho. And ito po ay Ano ka? pauwiin lagi sa San Juan. That's why, ito para sa inyo. Ito yung one of the aspect para makagraduate kayo. Kaya, mag-put na tayo ng effort. Sinasabi namin ito as, kumbaga naka-experience na. Hindi na as ay, Feeling ko pati yung about sa time management, medyo nagiging excuse ko siya. Kasi nung sa amin, hindi naman sa pag-aano, nung time na nagtitisis kasi kami pandemic, talagang bawal kami magkita-kita. Sobrang struggle, sobrang hirap na, paano natin pag-uusapan to ng masinsinan? Ang hirap humingi ng parte ni ganito, parte ni ganyan, kasi walang internet, nakauntok, ganito, ganyan, ang daming issue. Parang yung isang buhay mo para kayo ay makapagbigayan ng parte, parang laging may issue. Halimbawa, yung isa, nawala ng pamasahe. So, yung isa dadayo. Pag pumunta naman, hindi pa papasukin sa barangay kasi naka-quarantine. Alam niyo gayon? May panahon pa kayo, parang nagkita-kita. Ang internet ngayon naman ay sobrang bilis na, hindi katulad nung time namin na ang internet ay talagang usad bago. Ang dami niya ng links. Kailangan, feeling ko lang talaga kayo sa pag-uusap. Usap kayo, usap. Dahil ito naman ay hindi lang papel ng isa. Tingnan niyo din na sa inyong title page kung ilan ang pangalan nakalagay din. Teka. Tatlo yan. Dapat mararamdaman ng panel na tatlo talaga kayo ng tulong-tulong. Kasi kanina, hindi naman sa habang kami nagtatanong sa inyo, meron talagang siya lang. Hindi ka ako, kilala niyo ako magtanong. Hindi ka nakaranas sa mga kung paano tayo mag-recitation, natawag talaga ako. Kaya, apply natin sa Ngayon, mas maganda na alam ng lahat ng sasagot. Para hindi tayo nai-stuck. Nagigets ka natin yan. Kaya sana lahat ng nilagay namin dito ay sundin nyo. Hindi ka dalawa pa lamang. Mr. Jobet pa. Yun na chairman. Hindi ka. Pero depende pa rin naman po sa kanya kung ano po ang magiging decision niya. Kung papalitan po o hindi po. Kami ay nandito to help. To check. Kumbaga kasi gusto na namin para kahit paano magamit ninyo itong study na ito Kaya nga nasabi mo. Mas gusto kasi namin mas mapadali ang inyong buhay. Ayun lang pala kayo mahirap. Kaya nga sinadjust ko kanina. Ayaw niyo po ako sa Batangas City lang. Mas madali kasi. Yun nga po, parang ang gusto din po naman namin na magkaroon ng girl kasi para magkaroon ng gaps. Magkakaroon pa po kami ng another research po kung alin pong barangay dito sa anong lugar po sa Batangas yung kumbaga hindi barangay na. Hindi, pwedeng district din. Another ikot na naman po ang ano ka? Yung pinaka-bulot ng huling pwedeng decision tayo ngayon dito. Anong trip nyo? Lipat tayo dito sa Batangas nang mas malapit, mas madali natin magagawa. Kasi yung tama yung sabi ng sir mo na kaya nung sinasabi ng sir mo, ano yung pinakaputot or lowest rank sa presaan? Sige, yun. District ka din yan. Diba din mga district? Ano sir yan? School na school. Diga. Sa school, doon kayo may mag-focus. Doon kayo may bottom mag-focus. 5 schools. Tapos instead of survey, gawin yung interviews. Diga. Kung gusto niyo malami. Kayo yan ha, binibigyan lang namin ng suggestion. Ito ay para kayo ay umalway. Kung gusto niyo talagang i-push through, kami magagawa dyan. Kung kanya naman yan, di nandito na lang kami para mag-guide. Halimbawa, pag may katulad nito, marami kami butas na nakikita. Talaga. Magagawa niyo ng paraan para magulan yung mga kulang. Kaya nga, diga, kung pagpalagay na natin ay yung school na ganito is yung mga athlete hindi ganyan gano'ng kagaling. Yung putot na sinasabi na sir mga in terms of presaan, doon kayo magpo-focus ngayon. Hindi ka. Or pwede naman nating Batangas City. At sige, district pa din. Batangas City lang. Aside sa District 10, which is the Isla Verde, tanggalin na natin yan. Ilagay nyo na lang sa scope na hindi kasali ang District 10. Doon kayo mag-focus sa mga inside Batangas City lang. Diga, may point ako doon. Diga. Dahil lang maganda din po sa mga meron po kasi iba't ibang district. Pero Mahirap kasi kapag kayo di-disseminate kasi sa Daam is district ano. Ang Isla Verde ang pinakamababa.
Diga, ang tanatanong mo, Isla Verde ba ang pinakamababa in terms of ranking? Hindi, hindi. Diga. Pero nag-base kayo, doon nila Isla Verde is yung may... Sino pinakamababa? Hindi ko po, ang lahat pong pinag-anhan lang, binasa yung pong report na mismo na galing sa district po nila. Sa district 10 na? Oo. Anong data yan? Anong year? Ngayon pa rin? What if gawin natin Tapos na ba? tapos na. What if instead of Isla Verde yung... Ito, kunwari lang. District 4. Kunwari lang, District 4. Malitang, Wawa, Kuta. Pero I'm sure naman, hindi naman putot ang mga yun. Pagpalagay natin, District 4, taga Malitang ka. Diga. Sino yung mga athlete ng mga yun? Sino yung athlete ng Wawa? Then, sino yung athlete ng ganyan? Then, lagay natin elementary school. Diga. Paano tayo sa district Oo. ng yun? Oo. Ano bang nasabi sa atin? Dito ko sa bayan. Yan, ang ibig ko sabihin. Instead of lalabas tayo pa isla. Gets nyo ba? Instead of tatawid tayo ng bangka. Dito tayo sa Batangas City. Nandito ang DO, nasa ACE. Alam nyo kung nasa ng DO, Division Office, nasa ACE. Papirma tayo dyan. O, tatawid ba tayo ng bangka? Hindi. Hindi ka. Pagkakonduct tayo ng study, tatawid, pag nasa District Kuta, Malitang. O, di kayo mga ganong school lang. For sure naman may mga athletes dyan. Yun. O, Kuta Elementary School. Wawa Elementary School. And Malitam Elementary School. Sama mo ng National High School ng Malitam. Di ka? Oh, yung District 4 ang pinipa. Huwag naman District 4. Hindi ko naman sinasabing District 4 ang lowest. Parang Example lang. decision po dahil ay yung kung sino ang pinakamababa po sa Pinakamababa. City. Oo, nag-research ka na, magre-research ka pa. Magkaroon tayo ng isang desisyon. Wag na kahit hindi lang munang ngayon, antayin muna natin yung kay Sir Jobet. If kayo ay magde-decide, edi palitan natin. Kasi sobrang hirap nga naman na District 10 pa. Kayong tatlo pumunta kayo sa Verde. Ang problema po doon, Ito ha, isa pa. tagal. Ha, isa pa ha. Yung kapag punta nyo sa isang araw na yan, yung game papasagutan nyo sa lahat. Diga. Diga. 3 school, kaya sabi mo. O, pagpalagay na first day, punta kayo dyan. Uwi kayo Batangas City or tulog kayo sa mga to. Ay, kailan nyo gagawin yan? Kailan nyo ikakonduct yung questionnaire na yan? Ito ay kailan daw na dapat okay na? Babalik ng questionnaire ng mga yung sa bago bakasyon. Bago magpakasyon dito po, tulad nun. Hindi ka. Tapos magpapasa, sa tingin nyo kayo aabot. Hindi ka. Yung mga ganong point na ang sinasabi namin, pagpunta nyo doon, ay hindi naman pagdating nyo sa isang araw makakatatlo agad kayong school. Hindi. Kahirap pa. Hahanapin nyo pa yung mga yan. Paano kung si bata absent? Paano kung si bata lumuwas pala ng ganito? Oh. Basa ko naman na yung mga enrolled lang ang target nyo. Madali nga naman, pasok. Pero paano kung si bata in some instances wala sa school na yun? Hindi ka. Yung mga gayon, kasi ang lawak ng Isla Verde. Pero I get your point that that's why you're focusing about Isla Verde para makita natin yung disparities at the same time, mapa-improve natin yung sports sa Isla Verde. Para sa iyo yan, kasi taga Isla Verde ka. Ngayon, mag-focus tayo sa Batangas City. Batangas City. Then, alisin natin yung Isla Verde. Ilagay natin sa scope that we excluded the Isla Verde for some reason na ganyan, ganito. Magkaroon kayo ng isang desisyon and si Sir Joven pa rin naman po Doc ang nito. Ito ay yung mga sinasabi namin is suggestion lang para sa inyo, para kayo ay mapagaan. Now, imagine nyo yung sinasabi ko, makakapagpasagot kayo sa Wawa, Kuta. Pwede kang kahit hindi putot ang Wawa, Kuta at Malitang, pwedeng doon kayo mag-focus ano yung mga nagmamatter? Ano yung mga factors that the Wawa, Malitang, Kuta? Kuta? High school lang. High school po. High school po yung nagpapalakan namin kasi high school po ako mas Lagi parang mas kasama sa naiintindihan na po nila rin. Yung pagsagot. Ay, sabi ng advisor. Almost na naman kuya, ayos ko doon. Nalalayuan din ang sir. Hindi, kung sila naman tatanungin ko kung Kakaya nila. Gaya na sabi ko kanina, magkaroon kayo ng isang utak. Magdesisyon kayo ng isang utak. Ay sige kung gusto ninyo ay gusto ka lang Sinisira mo bigay sa akin, susuntokin kita. kung Oo, kaya nilang yung go. Kaya ninyo yung isla go. Liga.
hindi ko ma-reach lang. Pero, ang pinaka binibigay kong suggestion, mag-focus kayo sa isang district dito. Sige. Love. Oo. Sige, at aray, bibigay namin na rin sa inyo. But still, yung kayo, papacheck pa namin kay Sir Jobet pala. Siguro magkikita-kita pa naman tayo, mahaba pa naman itong week. Tapos kung para malaman kung pasakal yung hindi, di ko nakausap sila ng session. Nagagets natin? Sana ha? Ano? Mag-usap-usap kayo. Isang utak ha? Manyari po, may sasabihin si Sir Joven na kunyari mo, hindi ko pumasakay Sir Jobs. Halimbawa, hindi pumasakay Sir Joven. May decision na kami ngayon, hindi lang May namin decision sinasabi. sila. O, tingin on. Ngayon, sasabihin rin sa advisor. Kasi advisor na paparating sa inyo. Okay. Basta yun. Okay. Okay. Thank you po. Thank you.